Hindi lang katawan o kagandahan o kaseksihan ang dahilan kung bakit nahuhumaling ang isang lalaki sa isang babae. May mga babaeng hindi naman sexy, hindi naman kagandahan, pero sa unang tingin pa lang, tumatatak na kaagad yan sa isip ng lalaki kaya hindi niya makalimutan. Baka akala mo na ang atraksyon ay palaging tungkol sa itsura lang, sa kaseksihan lang, kaya samahan niyo ako. Sa video na ito ay pag-uusapan natin hanggang sa dulo kung ano ang mga emotional at psychological na bagay na mas malalim ang epekto at dating sa mga lalaki kaysa sa makeup at kaysa sa magagarang mga damit. Ganon din, sa video na ito meron tayong libre na printable copy ng Attraction and Connection Evaluation Sheet. Ginawa ko po ito, evaluation sheet siya. 2 pages lang yon. I-evaluate nyo yung inyong sarili. So doon nyo makikita kung gaano kayo ka-confident bilang babae at gaano kayo ka-attractive sa mga lalaki. At merong mga action doon. Uli ay ipapakita natin kung paano ninyo gagamitin tong evaluation sheet na to. Disclaimer lamang po, no, ang content na ito ay para lamang sa educational at self-awareness at hindi ito kapalit ng kahit na anumang professional na therapy o counseling. Ang layunin lang po natin sa video na ito ay palalimin ang inyong pangunawa sa emotional at psychological connection tungkol sa inyong mga relasyon. Welcome or welcome back sa aking channel. Ako pong muli si Lorely, ang inyong Ate Lors. Ayan. Maganda ang ating topic ngayon kasi may mga babae na nagtataka bakit meron namang mga babae na hindi naman kagandahan pero gustuhin ng mga lalaki. Tsaka bakit parang may mga babae na walang ka-effort pero habulin at gustuhin nga sila ng mga lalaki. Tapos, ikaw, tatanong mo sa sarili mo, bakit kahit anong effort ko parang hindi naman ako napapansin. Suot ko na nga sobrang sexy na nga ang mga sinusuot ko. Kapal-kapal na nga ng makeup ko, mahal-mahal na nga ng pampasalon ko. 'Di ba? Ang bango-bango ko naman. So, ayan ang ating tatalakayin ngayon dahil hindi lahat ng desire o yung pagnanasa ng lalaki ay palaging tungkol sa physical lang. Marami dito ay nagmumula sa unconscious mind ng lalaki. Hindi nila unconsciously kaya pala sila naa-attract dun sa babae ay dahil dito sa i-discuss natin, hindi dahil sa physical lang na itsura. Sa psychology, may mga bagay na natural na gumigising sa pagnanasa ng lalaki. Hindi lang yung basta yung init ng katawan. Ito yung emotional attachment at paghanga ng mga lalaki sa babae. At yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. At yun nga, nabanggit ko kanina, good news din, medyo sinipag-sipag si Ate Lors nyo, naghanda ako ng evaluation sheet na pwede ninyong magamit para malaman mo kung may sapat ka bang confidence bilang babae para ma-attract sa'yo ang lalaki. Pero hindi ito tungkol sa itsura or yung panlabas na anyo ninyo. Pag in-evaluate nyo yung sarili nyo, ginamit nyo tong form na to. Ang mga katangian na nararamdaman ng lalaki kapag kasama ka, iyon ang i-evaluate mo dito. Mamaya pakita ko sa inyo yung evaluation sheet at kung paano ito gamitin. Okay, simulan na natin. Yung number 1 natin, ito yung emotional availability. Hindi lang katawan ang hinahanap ng lalaki. Hinahanap niya ang pakiramdam. Tandaan nyo yan. Kapag ikaw ay emotionally present, marunong kang makinig, hindi ka judgmental, may nangyayaring kakaiba. Hindi siya basta-basta na e-excite lang sa dating mo o sa kaseksihan mo o sa kagandahan mo, kundi meron siyang nararamdaman na connection. Okay? Emotional attachment yan. Nagkakaroon siya ng emotional attachment. Naaakit siya sa pagiging present mo. Pag nakaramdam ang lalaki na binavalue siya, pinapakinggan siya, ito ay nagkakaroon ng natural na connection sa kanya. Kahit wala kang todo-todong effort or pagpapaganda or pagpapasexy, nagkakaroon ng attraction. Unconsciously, yung lalaki ay nagsisimula ng ma-attract sa'yo dahil sa katangian na ito. And number 2, confidence na hindi pa kitang gilas. Ano ba to? Yung tunay na confidence, ito yung hindi mayabang, hindi pa impress o pa sexy lang, 'di ba? Ito yung tahimik ka lang, simpleng-simple ka lang, 'di ba? Mababa ang kalooban mo, pero komportable ka. Komportable ka sa katawan mo, komportable ka sa emosyon mo,
komportable ka sa pagkatao mo. Ramdam na ramdam yan ng lalaki. Kapag confident ka dyan sa mga bagay na yan, yung hindi ka insecure kung anong meron, anong suot mo, anong nararamdaman mo, anong sasabihin ng ibang tao. Diba? Anong mataba ba ako o mapayat ba ako? Yung mga ganyan. Kapag masyado kang nakapokus dyan, ramdam yan ng lalaki. At ang confidence na hindi humihingi ng validation ay isa sa pinakamalakas na bagay kaya naa-attract ang isang lalaki. 'Di ba? Meron kasi yan yung kapag confident ka kasi talagang hindi ka maghahanap ng attention o papansin sa mga lalaki. Hindi mo kailangan ng validation. Example, yung mga kulang sa, hindi naman lahat, no? Huwag nating lahatin, pero kadalasan kapag kulang ka sa confidence, ito yung palagi naghahanap ng attention, ng validation, ng galing sa lalaki, 'di ba? Kagaya nung panay na panay ang post sa social media na naka-sexy, naka-pa-sexy talaga, as in papansin talaga para makakuha ng papuri o ng attention sa isang lalaki or sa lalaki, 'di ba? Parang gustong-gusto niya na ano kaya ang magiging comment, ano kaya ang sasabihin ng mga lalaki kapag naka-post ako ng ganito. Diba? Yung ganon. So, yun yung naghahanap ng validation. Kaya nga, diba, palagi kong sinasabi dun sa mga babae, diba? Ito yung susunod. Okay, yung pangatlong katangian, yung dapat may konting mystery at merong emotional depth. May lalim. Hindi yung, hindi lahat ng kailangan ipakita ka agad, diba? Unang kita nyo pa lang, or unang meet nyo pa lang, o kaya naman nakilala mo, gusto mong magpapansin ka agad, inilalatag mo na lahat, di ba? Hindi mo kailangang ibunyag o sabihin lahat sa umpisa. Kapag may lalim ka, alam mo yung malalim ang pagkatao mo, meron kang, may inner world ka, may katahimikan ka, may intuition ka, kasi malalim ka, di ba? Mas malalim ka, mas may sense ka. Di ba? May kasabihan nga tayo na kapag tahimik ang yung alon ng ilog, malalim yan. Pero kapag maingay yan, mababaw yan. Sabi mababaw yung pagkatao, di ba? So, nagiging mysterious ka. Hindi dahil nagtatago ka o tumatahimik ka, kundi dahil hindi ka madaling basahin. Unpredictable ka. Kaya nagiging mysterious ka a little bit. So, nakikita nila, misteryoso tong babae na to. May sense, malalim ang minsan lang magsalita pero may dating, may sense, di ba? So nagkakaroon ng curiosity at ng challenge yung lalaki. Kaya mag-iisip siya kung ano ka ba talaga. Pero kapag inilatag mo na lahat, di ba? Paano pa mag-iisip yung lalaki? Ayan, balik na naman tayo yung mga dati na dito sa channel natin, di ba palagi kong sinasabi, the more they think of you, the more they fall in love with you. Paano ka iisipin kung predictable ka? Yung kitang-kita lahat ng ginagawa mo. Lahat ng ginagawa mo, nakapost sa social media. Bawat kibot mo, nandun. Kakain ka na lang, nandun. Diba? Diba? Pupunta ka lang sa ganito, nandun. Kulang na lang, ilagay mo, pati yung naliligo ka. So, paano ka magiging mysterious noon? Paano ka magiging unpredictable na babae kung lahat nilalatag mo, lahat pinapakita mo? So, hindi magkakaroon ng curiosity at hindi ma-challenge yung lalaki. Okay? At ang lalaking may sense o may lalim din, naaakit din yan syempre sa babaeng may sense at may lalim din. Hindi yung babaeng predictable. Okay, yung katangian na pang-apat, hindi kailangan, ito alam mo, dapat timplahin to. Dapat alam mong balansehin yung pagiging malambing mo, pero pagiging strong mo pa rin. So, hindi pwedeng the whole time, 100% sweet ka lang. Maganda yung sweet, oo, pero dapat ay strong ka pa din. Ibig sabihin, ang tunay na attraction ay nasa contrast, nasa pagbabalanse mo yan. Ang babaeng kayang maging malambing, pero may boundaries. Okay? May boundaries. Ano yung rules mo? Ano yung standards mo? Dapat meron ka yan. Hindi yung lahat pwede sa'yo. May boundaries ka, may standard ka, meron kang rule. Pero malambing ka pa rin. Alam mo yun, sweet ka pa rin. Feminine ka pa rin. Pero may boundary ka. May softness pa rin yung personality mo. Pero may fire. May dating, di ba? Feminine ka, pero malakas ang dating.
Ito yung babaeng hindi basta-basta pinagsasawaan kasi alam mong timplahin ang pagkababae mo sa relasyon. At dahil dito, hindi siya nagsasawa kasi palagi siyang may natutuklasan sa'yo. And then yung number 5 natin, dapat alam mo ang halaga mo. Napaka-importante nito. Kasi kapag alam mo ang worth mo bilang babae, hindi ka nagmamakaawa, hindi ka naghahabol. Diba? Nagmamakaawa ka sa pagmamahal, naghahabol ka ng atensyon, hindi ka pumapayag na minamaliit ka. Kasi ang lalaking nakakakita ng babaeng may self-respect at standards ay lalo nilang hinahangaan. So yung mga babae na naghahabol talaga sa lalaki, hindi yan hinahangaan ng lalaki kasi parang wala kang respeto sa sarili mo. Yung sarili mo, ibinaba mo na masyado yung pagkatao mo. Wala kang standard, basta ang sinusunod mo yung emosyon mo. Kaya nga kung meron kayong problema, may pinagdadaanan kayo, wag na wag muna kayong gumawa ng desisyon. Kasi sigurado yan, baka mali yung magawa niyong desisyon. Kagaya niyan, halimbawa, kainitan, na hindi ka pinansin, inignore ka. So sobrang emosyon mo or ang gagawin mo, habol ka ng habol. The more na ginagawa mo yun, the more lumalayo yung lalaki. Samantalang, kung iintayin mo na kalmado ka muna, maghintay ka ng ilang araw, tsaka ka magdesisyon, mas malinaw yung iyong pag-iisip kung anong gagawin mo next. Diba? Ito na yung katangian natin na pang-anim, authentic feminine energy. Ano ba ito? Hindi ito tungkol sa pagiging seductive mo. Ito ay tungkol sa pagiging totoo mo sa sarili mo. Andun na tayo kapag sexy ang isang babae at seductive, ang dating talaga naman yan, hahabulin naman talaga ng lalaki yan, lilingunin talaga yan. Pero ang tanong, hahabulin para saan? Para saan hahabulin? Sa katawan? O sa panandaliang aliw? O sa pangmatagalang relasyon? Kung pagiging sexy, maganda at seductive lang ang meron ng isang babae, palagay nyo, magkakaroon siya ng seryoso at masayang relasyon? Pa-comment down below kung yan lang meron ng babae. Okay, so balik tayo dun sa authentic feminine energy. Kapag ikaw ay confident at kontento ka sa katawan mo, hindi yung tinatakpan mo yung katawan mo dahil ikinahihiya mo ito. Kung may dapat i-improve sa katawan mo, edi gawin mo. Gawin mo ito ng may confidence at hindi ikinahihiya. Diba? Example, kung nagpapapayat ka, tapos ginagawa mo to ng patago or what, lahat naman tayo, ako nga taba ko na ngayon, lahat naman tayo lumalaki. Nasa sa'yo yan, di ba? Kung anong target mo na maging itsura mo, di ba? So, pero wag mong ikahiya or wala kang confidence habang ginagawa mo yung pagpapapayat mo, di ba? Example nga, gano'n. So, okay lang yan. Tuloy mo lang siya, gawin mo lang siya. Hindi yung masyado kang hiyang-hiya sa ginagawa mo. Okay? So, hindi itinatago o ikinahihiya ang tunay na anyo. Diba? Like yung iba kasi sa social media, diba? Naka-filter na or tad-tad na ng makeup naman, halimbawa, diba? Kasi ang unang-una mong niloloko dito, yung sarili mo. Alam mo naman yung totoong itsura mo. Hindi mo niloloko, niloloko mo yung ibang tao, yung lalaki, ganon din yung sarili mo. So, walang problema mag-makeup, mag-filter, pero wag naman yun to the point na nawala na yung totoong itsura mo dun sa picture mo o sa video mo. Diba? Okay? Hindi nagpe-perform or nagpapanggap sa tunay na pagkatao mo. Ito yung mabait o palangiti dahil nandyan yung gusto niyang lalaki. Aalamin mo anong gusto ng lalaki. Tapos yun ang gagawin mo. Hindi naman pala yun ang totoo mong pagkatao, di ba? Okay lang sana kung inalam mo kung anong gusto ng lalaki at natuklasan mo kung anong gusto niya. Ganun ka talaga. Maganda yun. Yun ang authentic. Di ba? Hindi mo niloloko yung sarili mo, hindi mo niloloko yung lalaki na nagpapanggap ka lang na ganito ako kasi yan yung gusto ng lalaki. Kung nagkataon na nalaman mo na, ito pala yung gusto niya, tapos natural na ganun ka, yan ang maganda, di ba? Kasi natural yung dating, hindi mo kailangan magpanggap, di ba?
Kung magpapanggap ka, hindi yan tumatagal. Mahalatayan ng lalaki kasi lalabas at lalabas kung anong tunay na ugali meron ka. Mayroon ka ng mga katangian na ganito, nagkakaroon ng energy na hindi mo nakikita pero nararamdaman ng lalaki. At kapag naramdaman ng lalaki yun, hindi lang pagnanasa ang gumigising sa isip nila, kundi yung emotional attachment at yung paghanga niya sa isang babae dahil sa mga katangian na to. Pinag-usapan natin ay hindi para manipulahin ng mga lalaki o para laruin ito o para magkaroon ka ng mga tactics para kontrolin ng lalaki. Hindi. Ito ay para maunawaan ninyo sa sarili nyo bilang babae, ano ang meron kayo. Confident ka ba sa katawan mo? Yung mga ganyan, di ba? Yung pagyakap sa natural na pagkatao mo at yung paglikha o paggawa ng connection, ng emotional connection sa lalaki. 'Di ba? Nang may respeto. Papaano 'yan? So ito yung mga pinag-usapan natin dito. Kasi ang tunay na attraction ay hindi pinipilit. Ito ay nangyayari ng kusa kapag buong-buo ka sa sarili mo. Tandaan nyo yan, hindi mo kailangan baguhin ang sarili mo para mahalin o magustuhan ka. Mas nagiging kaakit-akit ka kapag authentic ka. Gamitin mo lang tong 6 na to na pinag-usapan natin na pwede mo siyang maging guide na para ma-attract sa'yo yung lalaki emotionally dahil mas malalim ang attraction na nagmula sa emosyon kaysa nagmula sa panglabas na anyo lang. And ito yung evaluation sheet na sinasabi ko sa inyo. Sasagutan nyo lang yan ng 1 to 5. 5 yung pinakamataas. Tapos section by section yan. Ayan o, i-scorean nyo. Subtotal per section, and then ito total nyo. Then, ayan yung interpretation sa ibaba kung ilan yung score na nakuha nyo. Okay? Tapos, may realization question dyan. Sagutin nyo lang. Sagutin nyo ng totoo, yung tapat sa sarili nyo para malaman ninyo at ma-analyze ninyo sarili ninyo pagdating sa pag-attract sa lalaki. May salamat po muli sa pagsama nyo sa akin. Sana ay makasama ko kayong muli sa susunod ko pang mga video. Thank you so much.